Sara Duterte at ni Amy Marcos. At siyempre, ang mga senador nila, Doc Mata, Jimmy Bondok, Atty. Hinlo. Kung sino pa ang pipiliin nila. Learn, return. Ang ibig sabihin, kayo po ang susi sa pagbabago kasi nakita na ninyo sa ibang mga bansa kung paano ginagawa ang mga bagay-bagay, kung paano inaahon sa hirap ang tao, at kung paano talagang tulungan ang mga pamilya. Kaya sana, kung anuman ang mga aralin na napulot ninyo ron, pag uwi ninyo, talagang dalhin ninyo para makatulong sa ating bayan. Maraming salamat po, ma'am. Ma'am, regarding sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, tinawag po ni Father Flavio Villanueva ng mga hudas ang naging walong senador. Ano po ang naging action dito? Sa palagay ko, kung tunay na accountability ang talagang hinahabol ng ating mga sambayanan at yung mga kritiko, ang palagay ko, yung accountability hindi naman makukuha sa impeachment yon. Kasi ang parusa ng impeachment ay removal from office at saka yung tinatawag na disqualification, permanent disqualification. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na, bistado ang ambisyon maging Senate President. Sino ito? Kilala nyo naman siya. Sara Amy Tandem. Naku, eto na ho ang inaantay ng lahat. Pero hindi pa sigurado ito, mga kasama. Hindi pa natin sigurado ito. Nagulat na lang nang biglang magsalita si Senador Robin. Yan ang aalamin natin. Pero yung tandem, baka. Hindi natin alam. Baka pwede. Baka talagang totoo. Baka nabigla lang si Senador Robin. At ilang senador binueltahan itong si, kilala nyo naman, o yung vlog natin kanina umaga. Talaga namang kabuelta-buelta. Biruin mo kabago-bago mo pa lang, sabi ni Aling Dolores. Humataw ka kagad. Hindi lang vice presidente ang binibira mo, pati mga senador. Anak ka ng bugi, kilala nyo ba yun? Kung sino yung babae na yun? Bago! Siya spokes ng Kamara. At eto, bistado. Patama kaya balulong. Ambisyon maging presidente political attack nyo kay Bibi Sara, bistado kayo. Kay Ate Amy. Pero nakalike ka na ba? I-like mo muna yung video natin. Sabay, share mo na rin. At kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at hit mo yung bell. I-bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification every day. Simulan natin dito. Pahiya ang mama, Bistado, pasok. Mukhang dahil kay Vice President Sara, masisira ang ambisyon ni Tito Soto sa kanyang pagka-Senate President sa 20th Congress. Bakit? Dahil kasi sa impeachment trial ni Vice President Sara, ang kanyang mga pahayag ay inaatake na ang 18 senador sa kanilang paraan ng paghawak sa impeachment proceedings bilang lubos na walang galang at napaka-unparliamentary. Bilang mga hukom ng senador, ginawa nila ang kanilang pinaniniwalaan na tama batay sa kanilang pagpapahalaga sa mga katotohanan ng kaso. Ito ang problema kasi. Mangarap ka, oo. Pero walang siraan. Kasi hindi pa nga nakakaupo, naproklama pa lang ang mama, umatake na. Nabisto. Diba, may ugong-ugong na gusto maging Senate President. May kumakausap daw sa kanya. Sino pangalanan mo para alam ng ating kababayan kung sino yung mga kumakausap sa'yo? Baka mamaya, gawa-gawa wento lang yan. Eto naman, kung sakali-sakali lang na mayroong maging bagong Senate President, baka pwede naman si Senador Marcoleta ang ipasok natin dyan. Kung pwede nga lang ang taong bayan na magbotohan Yung dalawa na ito, wala kayong kakaunin kay Senador Marcoleta. Kung halimbawa ang magpapasya ang taong bayan, hindi kayo uusod. Oo. Sabi ni Aling Ledesma, iba kasi ang tao pag talagang literal na magaling at matalino. Lalo na kung may boses. Etong naging Senate President ka na dati. Anong saysay?
Wala, di ba? O, kilala ka naman na, sabi ni Aling Marie, kilala ka na eh. Gusto mo pang umupo na wag na. O kaya nagbabardagulan ng dalawa. Tuloy! Sa kanilang mandato sa konstitusyon, ayon sa mga pangyayari, kung hindi sumasang-ayon si Tito Soto at ang kanyang mga kauri sa desisyon ng impeachment court, ang kanilang ultimate recourse ay dalhin ng usapin sa Supreme Court. Ngunit, ito mapasok lang. Kung hindi naman sasang-ayon, ilan lang na lang sila. O, bilangin natin kung sino yung mga kauri niya ayon sa video O, siya. O, si Virus. O, wala na si Teltel tapos na ang karir O, sabihin natin si Ben Tumbling, 3 na sila. Sabihin natin kasama niya pa si Bombom, kasama niya pa si Coco, si Wow, Dagat. O, 5. 5? Sino pa ba? Parang wala na yung win and lose. O, 6 sila. 6? Sino pa ba? Wala na mga kasama. O, sama na natin si Paul 2. 7. 24. O, 24 mo, bawasan mo ng 7. Diba? Ilan na natira? 17. Tapos na ang kaso. Kung ayaw mo, di wag. Hindi ka naman pinipilit. Hindi ka naman pinipilit ng mga senador na gustong pumanig kay BP Sara Ngayon, nagngangaw-ngaw ka kasi meron kang ambisyon, sabi ni Aling Madrigal. Kung wala kang ambisyon, wala kang ganyan. Isipin nyo mantakin nyo. Iilan lang sila, tapos ganyan pa. Akala naman nila, abanti sila sa numbers gaming ang laban dito. Numbers gaming. Tandaan nyo. Tsaka sabi nga na nakakarami, nagulat sila bakit nakapasok Ayun ang sabi nila. Diba? Duterte ang inaasahang mananalo. Nakapasok ka, tapos ito magngangaw ka. Sa bagay, magbardagulan na lang daw kayo, sabi ni Aling Ledesma. Sino ang mas magaling sa inyo, dalawa ni Quezon? Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Upang siraan at insultuhin ng desisyon ng isang independenteng hudisyal na katawan dahil lamang sa hindi ito umaayon sa kanyang sariling mga pagkiling, dito lumalabas ang pagkahipokrito ni Tito Soto. Yan. Soto just lost his bid for Senate presidency for the 20th Congress. His statement attacking the 18 senators on their manner of handling the impeachment proceeding is utterly disrespectful and very unparliamentary. As senator judges, they did what they believed was right based on their appreciation of the facts of the case vis-a-vis on their constitutional mandate given the circumstances. If Soto and his ilk do not agree with the decision of the impeachment court, their ultimate recourse is to bring the matter to the Supreme Court, the proper venue for relief. If at all, his beef will look palatable enough to warrant Supreme Court's attention, but to malign and insult the decision of an independent judicial body just because it does not conform to his own biases smacks of Soto's idiotic hypocrisy. Aruy. He keeps on bragging that he authored the Corona impeachment rules, which are being used in the Vice President Sara case, and ergo, he has the ascendancy to say that what the 18 senators have done is unconstitutional. Talaga ba? Unconstitutional? Hindi. Walang unconstitutional doon. Wala namang sinasabi doon walang sinasabi sa batas na ganun. Ang nagtataka tayo, yung iba nagmamarunong naggagaling-galingan, wala rin naman alam. Sinabi na rin ni Tol, wala ang ganun nakasulat. Ayun professor, lawyer professor. Eto, ano ba to? Professor? Lawyer ba? Sabi ni Aling Ledesma, nagtatanong lang siya Oo. Tatanong lang, baka magalit. Huwag kayong balat sibuyas, sabi ni Aling Ledesma. Kayo ho ay manunungkulan sa taong bayan. Pero yung pagiging balat sibuyas, wag ganun.
O ito, Sara Amy tandem sa 2028. Nabigla rin ako mga kasama. Pero kayo ba, kung sakali, magsasurvey tayo kung sakali na totoo nga itong Sara Amy tandem sa 2028, ano ang boto mo? Ano ang boto mo? Total kasi napatunayan na ni Ate Amy, ni Miss Amy, kay Bibi Sara, na sincero siya. Ano ang palagay mo? Yan ang tanong. Comment sa comment section para alam natin at nasusundan nyo ang ating talakayan. Kasi kung ako ang tatanungin, since eto na, laging kasama na ni Bibi Sara, itong si Amy Marcos, wala na ho tayong magagawa. Kasi trust na ho ni Bibi Sara, ito si Amy. Di ba? At kung alam niyang makakatulong sa kanya, pero maaga pa naman. Maaga, kagaya sabi natin kanina, yung pag-intro natin, maaga pa naman ang usapin na to. Baka mamaya, nagkamali lang itong si Sir Robin Hood na bigla, na sobrang excitement. Pero ikaw, tatanong kita, isa lang, pabor ka ba na sila mag-tandem? Oo o hindi lang ang sagot. Ayun, tuloy. Type nyo sa comment section. Eto tayo, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng kapayapaan at awa ng Panginoon Diyos sa inyong lahat. Mga mahal kong kababayan, napakasarap pong tumayo rito sa harapan ninyo dahil kayo po ang mga tunay na bayani ng Inang Bayang Pilipinas. Gusto ko muna pong magbigay pugay, unang-una sa susunod na Pangulo ng Pilipinas, Inday Sara Duterte. Duterte! 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 Ang sarap! Kapag sinisigaw niya, lalo ako tumatapang Kaya nagagalit yung asawa ko, masyado ka matapang. Ano magagawa ko? Duterte Alam niyo po, ako po ay dire-diretso, kami pong dalawa ng aking hinahangaan din. Ito po ay aking sinasaluduhan din. Ito pong pangalawang, masasabi kong pangalawang pinuno namin. Gusto ko pong magpugay kay Amy Marcos, Senator Amy Marcos. Magkasabay po kami sa eroplano. Pagkatapos po namin na makipagtunggali sa Senado, diretso po kami sa airport, sakay ng eroplano, diretso dito. Akala namin mawawala pa kami dahil ang tagtag po ng eroplano papunta dito. Nagbubulungan pa kami dalawa. Patay tayo kasi Malaysian Airlines. Patay tayo. Dalawang eroplano na itong nawala. Pangatlo sana kami. Kung tinignan niyo po kami, nakatalokbong kami pareho ng umot. Ito na to. Pero alam nyo, yung takot na yon napupunta sa tapang kasi alam namin, makikita namin si Inday Sara dito. Yun! At siyempre po, gusto ko pong linawin muna. Panalo ang mga senador namin. Yun! Malinaw na malinaw po yun. Kung makikita nyo po yung mga resulta, may mga lugar na hindi nila kayang, sabi nila, milagro, katarantaduhan, magic yun. Yun, tama. Minagic. Minagic, mga kasama. Alam na alam ni Senador Robin, no? Minagic. Sana balikan yung na-magic. Nag-magic na yan. Para matapos sa mga kaligayahan yung mga, kung pwede lang magmura, sabi ni Aling Lorraine, mumurahin ka na. Melek-melek share. Duterte nang sinisigaw ng OFW. Absentee votees, panalo ang Duterte. Pag nanalo ka sa absentee votees at nanalo ka sa OFW, landslide ka na. Anong nangyari? Minagic nung alas 12 ng madaling araw, sabi ni Isabelo rito. Nagulat na lang, yung ibang senador, 5 milyon ang nawawala, lalo na kay Senador Bongo. 26 million down to 21 million. Wow. Magic. Alam niyo, tingnan niyo po ang resulta. Makikita niyo yung Duterte sa maraming lugar. Totoo yan. Straight. Totoo yan.
pati ang mga taga-gobyerno bumoto ng straight. Tama. Yan po, kaya gusto kong sabihin sa aking mga mahal na senador, waiting lang kayo. Yo! Dahil sa 2028 sigurado, uupo na kayo. Yun! Salamat, salamat! Alam nyo, si Attorney Hinlo, ang tawag ko dyan, tunay na revolusyonaryo. Nadinig naman nyo kanina. Walang tigil ho ang bibig nito. Kaya dapat naupong senador to. Tama. Dahil yung mga... Nakaupo pa pala ako. Basta, kailangan nyo ng senador na nagsasabi ng totoo. At siya po yun. Ito lang mga kasama. Huwag niyong kakalimutan yung pangalan ng mga Duterte. Ikabit nyo pa rin sa puso nyo kahit na nagkaroon ng majikan. Kasi pag kinalimutan nyo yan, mawawala sa memorya nyo na ito pala ang kailangan ng bayan. Kaya kailangan itatak nyo sa puso't isipan nyo. Sa 2028, kailangan isulong natin ang pangalan ng mga yan. Yung Duterte, o kung sila pa rin ang tatakbo, sana lang. Alam ko sinolid ito ng nakararami. Na magic lang talaga. Oo, naniniwala ako sa sinabi ni BP Inday at saka ni Sir Robin. Naniniwala ako na minagic ang resulta. Si Doc Mata, matagal na hong walang doktor sa Senado. Maraming doctorate doon. Doctorate lang. Paulit-ulit na lang, ibig ko pong sabihin. Alam niyo, pag paulit-ulit, mahirap yun eh. Kailangan ng bago. Ayan po si Tama, Dr. tama. Mata. At ito po, gusto kong madinig ni Jimmy to. Handa kong ipagpalit ang pagiging senador ko sa iyo. Yun! Handa akong bumaba sa pagiging senador para sa iyo. Yes! Ayos, ayos, ayos! Gusto kong tandaan mo yan, kaibigan. Dahil naniniwala ako sa iyo. Itong taong ito, nag-aral to ng abogasya, hindi para sa sarili niya, kung hindi para sa inyo. Tama. Para maipagtanggol kayo. Kaya sa 2028, huwag niyo pong kalilimutan. Seryoso po ako ha, hindi ako nagbibiro. Opo. Huwag niyong kalimutan itong taong ito sa 2028. Ngayon, mabalik po tayo dito sa atin. Ang ganda nito, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Sabi nga ng ating susunod na Pangulo, KKK. Diba? Yan o ang tandaan po natin, ha? Utang natin ang kalayaan natin sa KKK. Yun po yung katipunan. Kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Sino po ba yun? Kasi masyado nilang inaapi yung mga artista eh. Palibasa, hindi nila kilala ang kasaysayan. Tama. Sino ba ang KKK? Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Macario Sakay. Lahat po yan, artista ng entablado. Kita nyo? Kapag binasa nyo po ang kasaysayan, yung mga tao na yan, sila po ay mga artista. Yan po ang hindi alam ng maraming tao. Ano ang ginawa nila sa mga artista na yon? Isa, pinatay. Yung isa, naging pugante. Kita nyo sa mga nagsasabing walang alam, itong si Senador Robin. Kita nyo yung kasaysayan, alam niya. Nakay ng bugi naman, At saka yung tapang niya. At ang ito lang hindi natin sinasabi na walang pagdating sa balitaktakan sa Senado. Ito ho, ang bibigyan ko kayo ng diin. Maghanap kayo ng senador na talagang solid kay Tatay Digong. Kita nyo, andyan si Senador Robin. Pumunta. Yan ang tunay na tapat. Tsaka huwag niyong babaliwalain niya, Senador Robin. Nag-number 1 ho yan. Yan ang nag-number 1 senador nung 2022. Kaya
iyak nyo na lang ha. Pag galit kayo kay Senador Robin, iyak nyo na lang. Wala kayong magagawa. Wala kayong magagawa. Alam nyo ma. Alam nyo na. Ito mo, handa siyang bumaba sa pagka-senador. Oh, manalo lang yung mga Duterte. Pero hindi, siyempre. Kailangan din natin ng magaling. Oh. Doon ka, Senador Robin, sa gabinete. Yan, pwede. Kung talagang ibibigay niya yung pesto niya, kung kanino man, kay Senador Jimmy Bondoc, gabinete, pwede. Tapos, bakbakan mo yung mga bakulaw. Bakbakan mo yung mga bakulaw. Tuloy. Isa, naging presidente rin ng Pilipinas, si Macario Sakay. Pero, binitay ng Amerikano. Ano po yung gusto kong sabihin sa inyo? Masyado na tayong mahaba dito sa usapin ng mga bayani. Gusto ko marinig nyo yung, ito ha. Bring him home! Ayan, bringing home. Hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa hanggat nakakulong si Digong. Yun! Alam niyo ba, balak na nila akong sunugin sa Pilipinas. Ang bihirang mga tao yun, no? Nagkaroon po sila ng movement kahapon, alas 11 ng tanghali, susunugin daw ako. Aba, pag sinulog niyo ako, mabango ko, amoy Digong ako. Yes, tama. Oh. Alam niyo, yung mga taong saksakan ng mga yabang na yan, puro salita lang. Ang mga taong katulad ng mga OFW, yan ang gawa. Yun. Huwag kayong matakot sa puro satsat. Matakot kayo sa mga taong aksyon. Yun. At yan ang mga Duterte. Tandaan ninyo. Sabi nila, paano magbabago ang Pilipinas? Titingnan nyo yung Davao. Yun, tama. Kwento. Ito, hindi kwento. Ang Davao ay napaka-peaceful, malinis. Kaya yung gumagawa ng mga kwento na ang Davao ay puro traffic, tigilan nyo na paninira nyo. Wala na kayong maloloko mga Pilipino. Lalo-lalo na yung mga bayaran yung mga ang Davao, tahimik. Meron ako kaibigan. Maglakad ka sa oras ng gabi, walang gagalaw sa'yo. Lalo na, si Tatay Digong, nanalo. Yari kayo lalo. O yung mga nagbebenta ng candy, alis na kayo ulit, ha? Huwag na kayo dyan sa Davao. Ito mismo, ni Dr. Mata, sasabihin nila si Robin Padilla, di naman taga Davao yan. Ano alam niya? Ito, nagkwento siya kanina. Kung gaano kagulo ang Davao bago dumating si Digong. Yan. Kung paano si Inday Sara Duterte inayos din ng Davao, nabaon sa utang, binayaran niya lahat ng utang. Yan si Inday. Kaya sana, pag tinitingnan niyo po ako, tatandaan niyo lagi, si Robin Padilla hindi politiko. Si Robin Padilla, sa 2028, campaign manager ako ni Inday Sara Duterte at ni Amy Marcos. At siyempre, ang mga senador nila, Doc Mata, Jimmy Bondoc, Atty. Hinlo. Kung sino pa ang pipiliin nila. Sipin nyo, mga kasama, tandem yung pahiwatig. Hindi natin alam kung final ito, ha? Kasi mahirap kung baka nabigla lang Senador Robin, pero titimbangin natin yan, ha? Pag si Inday Sara, si VP Sara ay nagsalita na, okay na tayo doon. Sige na. Pwede na. Pwede na. Nakita ko naman na hindi naman sa pag-ano kasi yung iba kasi hindi pa rin nakaka-move on. Pero ako hindi ko man siya binoto pero nakikitaan ko na yung ginagawa ni Miss Amy Marcos. Okay na ho. Hindi naman gagawin ni Miss Amy Marcos yan kung, 'di ba? Isipin nyo kung kaplastikan lang yan Hindi. Totoo yan. Ginagawa niya yan para kay Tatay Digong. Siguro yung pagbabayad niya ng utang na loob in a way na kanyang ginagawa ngayon, yun. Tuloy! Tandaan niyo po, ito na yung huli nating pagkakataon. Sana yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas, kakausapin niyo sila, hindi tayo pwedeng puro galit. Dadating ang panahon na kayo ay muling susulat sa inyong mga balota. At pagdating ng araw na yan, tandaan po ninyo, yung hope. Di ba? Salamat.
At ito na yung pagkakataon na maibahagi ni Senador Robin yung kanyang mensahe sa ating kababayang OFW. Marami akong subscribers dyan. Shoutout po sa inyo ng bonggang-bongga. At salamat nakarating kayo dito sa kaganapang yan. At nakita nyo si Madam, si BP Sara at yung mga kasama nila, kagaya sa Robin at yung mga senador na alam niyo naman, panalo pero ginawa ng kwento. Namahi ka ng makina, ang tamang title. Nakakabuwis ito. Kaya ito, ang sagot doon sa nangangarap na pinsan. Kilala nyo ba yung pinsan na nangangarap maging presidente? O ito yung sagot ni Ate Amy o ni Senador Amy Marcos sa kanya. Sigurado ako doon. At kinakailangan magpakatotoo na tayo. Yan. Ambisyoso kayo para sa 2028. Nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari. Okay? At ibabahagi natin sa ating lipunan. Sabi ko nga sa ating mga OFW sa Ilocos, ang lagi nating sinasabi, earn, learn, return. Ang ibig sabihin, kayo po ang susi sa pagbabago kasi nakita na ninyo sa ibang mga bansa kung paano ginagawa ang mga bagay-bagay, kung paano inaahon sa hirap ang tao, at kung paano talagang tulungan ang mga pamilya. Kaya sana, kung anuman ang mga aralin na napulot ninyo ron, pag uwi ninyo, talagang dalhin ninyo para makatulong sa ating bayan. Maraming salamat po, ma'am. Ma'am, regarding sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, tinawag po ni Father Flavio Villanueva ng mga Judas, ang naging walong senador. Ano po ang naging action dito? Sa palagay ko, kung tunay na accountability ang talagang hinahabol ng ating mga sambayanan at yung mga kritiko, ang palagay ko, yung accountability hindi naman makukuha sa impeachment yon. Kasi ang parusa ng impeachment ay removal from office at saka yung tinatawag na disqualification, permanent disqualification. Parang nagdududa ako na kung talagang accountability, isang katutakang kaso ni Inday Sara sa COA, sa DOJ, sa Korte Suprema. At doon ang tunay na accountability kung saan may multa, may kulong, kung ano-anong hatol. Samantalang, kung pinipilit ang impeachment, minsan napapaisip ako na sino kaya ang makikinabang dito. Baka naman yung may ambisyon para sa 2028 dahil diskwalifikasyon at pagtanggal kay BP Sara ang habol. So naniniwala po kayo, ma'am, na sa yung impeachment po laban kay Inday Sara, ano kinalaman sa 2028 election? Sigurado ako doon. At kinakailangan magpakatotoo na tayo. Kung ambisyoso kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari. Maraming salamat. Mabuhay. Aroy. Hindi mangyayari yung mga ambisyon nyo, ha? Balulong, ha? Si Sanpit mo, nagsalita na. Kung ikaw ay nangangarap maging presidente at ginagawa mo ng istoryahe dahil sa impeachment na ito, hindi ho mangyayari. Ayun na sabi rito. Kaya iyak na lang kayo, ha? Nagbayad pa kayo ng milyon-milyon para sirain ang pangalan ni BP Sara, hindi. Mga taga-Malaysia, eto na. Nagpakita na ng suporta kay BP. Ganyang katinik, kagaling, katapang ang BP Presidente ng Pilipinas. Talaga naman. Iyak nyo na lang yan. Tuloy. Sir Robin. Wala naman akong masasabi. Sir, isang. Ano lang po? Sir, Aris po, ano po ang naging komento nyo sa naging pagtitipo ng mga kababayan nating OFW dito sa bansang Malaysia? Una sa lahat, kapag ganitong pagtitipon ng ating mga bayani na OFW, ito ay nakakapagpataas ng espiritu. Kasi hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang unang-unang export natin sa bayan ay tao. Kaya pag nakikita natin sila, ibig sabihin, sila yung bumubuhay sa bansa natin. Tama. Sir, reaction nyo lang po na tinawag po ni Father Flavio Villanueva ng mga Judas, yung 18 senador na bumoto para ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Ano po? Di ko naintindihan. Ano po sabi? Tinawag po ni Father Flavio Villanueva ng mga Judas po, ang 18 senador na bumoto po laban sa impeachment. Hindi. Kanya-kanyang opinion yan. Nire-respeto natin ng opinion. Lalong-lalo na kung galing sa pare. Nire-respetuhin natin. At ganun din Kaso nga lang, Sir Robin, Senador Robin, Padre Damaso ata yun. Yun ata yung... Tama ba? Kung hindi ako nagkakamali, yun ata yung 30 years daw na gano'n, gumagamit ng tsokolating candy.
Yun ata yung ano yung nagbigay ng napakaraming, kung nagkamali ako, i-correct nyo lang ako ha. Siya ba yung yung Padre Damaso na naglatag ng mga ebidensya? Yung 30,000 daw na witness? Siya ba yun? Ay kung hindi, i-correct nyo lang ako. Hindi ko na matandaan yung Padre Damaso na sinasabi rito. Oo. At ito, Malacanang rerespetuhin ang magiging desisyon ng ICC. Naku, eto na naman sila. Porket nakarinig lang sila na papalayain sa interim, magkakaroon ng interim si Tatay Digong, meron naman silang patsutsada rito. Alamin natin. Handang respetuhin ng Malacanang ang magiging pasya ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng request ng Council ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang anumang desisyon kasama na ang posibilidad ng nasabing release o iba pang resolusyon kaugnay ng kaso ay nasa kamay na ng ICC. Nasa ICC na po kasi yan, nasa kamay na po ng ICC kung ano po kami na magiging decision o resolution on that matter. Dagdag pa ni Yusek Castro, nabasa umano niya ito at para sa palasyo ang ganitong klaseng pahayag ay tila pag-amin sa mga akusasyon laban sa dating Pangulo. Nabasa natin na parang i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang petition na that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, the council admitted that the former president, had committed such crimes. Kayo ho ba, ano ba sa palagay nyo mga kasama, dito sa, nakarinig lang, meron na naman silang, wala tayong magagawa, ganun talaga ang live, no? Kailangan nilang sumagot, dahil kung hindi sila sasagot, walang rebat. Pero kung umabot sa video ito, talaga naman nakakatawa talaga yung mga... Kung umabot sa video ito, ayan, sabi mo saan lugar ka. Shoutout sa'yo ng bonggang-bongga, ha? At i-like and share nyo yung video. Hanggang sa muli. Bye-bye!